Sa mga eco-farming projects ng Iglesia ni Cristo sa ibayong dagat, 4 sa mga ito ang matatagpuan sa Africa. Sa Salima, Malawi, simula nang mainunsad ang proyektong ito, 4 na taon na ang nakararaan, daang-daang mahihirap na residente ang nabigyan ng hanapbuhay sa magkatabing farm ng Kaputo at Nakonwa. This eco-farming, I'm getting my human needs and also I am managing to take care of my family. Sa bansang South Africa, sa malawak na farm na ito ay nabigyan din ng hanapbuhay ang mahihirap na residente sa Manyatseng at Ladybrand. I'm the one who is putting the food on the table. I can provide everything for them from now on because of EcoFarm. I'm so thankful and I'm so grateful for the church. I am thankful and grateful for the EcoFarm and the church for the way they changed our lives. I also get to help at home. Patuloy ring nakapagbibigay ng tulong sa mga mamamayan dito ang livelihood project na ibinigay para sa mga taga-Petersburg. Eco-farming give me so many knowledges. Sa Canada naman, may nabiling property ang iglesia sa New Brunswick at Manitoba na nakatakdaring magamit para sa pagtulong sa mga nangangailangan ng trabaho. Sa Estados Unidos ng Amerika, malaki ang pasasalamat ng mga nabigyan at natulungan ng proyektong ito ng Iglesia ni Cristo. Me hinqué dando gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de estar aquí. Porque todos los días oraba porque me dieron una oportunidad. ¿Por qué? Pero yo agradezco mucho a Dios el haberme dado esta oportunidad y sé que por algo me puso aquí, trajo a este lugar. Y sé que al llegar aquí todo cambió para mí y estoy muy agradecida por el regalo que me dio Dios de llegar aquí.